Baka nanginginig na naman ang mga tumbong ninyo dahil ito panibagong Duterte na naman. Sabi siguro nila, anak ng tinapay naman talaga. Diyos ko po, si Inday mananalo sa 2028. Problema na nga natin yung 2028. Pucha, bibilang na naman tayo ng another 6 years tapos Duterte na naman yung susunod. Oy, basta ba pag Duterte, alam natin na maayos magtrabaho mga yan kaysa naman iboto natin yung mga anak ni ganito, anak ni ganyan. O doon na tayo sa may mga napatunayan. Tingnan nyo ang Davao. Alam mo, mababa ang tiwala ng mga tao kasi sinasabi nila sa magkakapatid na Duterte, itong si Baste ang pinakapatapon. O sinasabi nila si Basti yung pinakapatapon, si Basti yung ganito, si Basti kasi hindi naman abogado yan, si Inday abogado. Si Pulong naman, hindi naman naging mayor si Pulong yata. O tas si PRD, piskal. So mababa ang tingin nila dito kay Basti Duterte. Ngayon, si Basti, nauso kasi ngayon mga bossing yung sinasabi nila na may nakikita kayo sa social media ninyo, di ba? Yung ano ang mas importante? Diploma o diskarte? So ito yung sinasabi natin na si Basti Duterte siguro hindi ganun ka garbo yung kanyang inabot sa kanyang pag-aaral. Halimbawa, hindi katulad ng iba diyan, graduate ng Wharton, ng Harvard, graduate ng tapos ng graduate. Ito si Basti, hindi niya pinagmamalaki na siya ang pinakamatalino at pinaka-edukado sa buong Davao. Pero ang importante kasi para sa akin, aside from yung inabot mo sa karera mo, yung puso, yun ang importante kasi yung puso, mga bossing, yung pagiging makabayan, yung pusong malinis, hindi yan natututunan sa eskwelahan di ba? Tama? O kayo ba ay naniniwala doon? Kung halimbawa, ito si Baste, di man siya abogado. Halimbawa si Baste nagtapos ng graduate. Pero wala naman siyang MBA, wala naman siyang PhD. Pero halimbawa tinawag siya ng paglilingkod at siya ay balang araw tumakbo sa national. So suportahan niyo ba siya? Kasi marami diyan, graduate, abogado. Kasi nagtanda na tayo sa mga ganyan Abogado, mga graduate, PhD, mga ekonomista, pero putya, naging ekonomista para magnakaw. Yung iba nga, naging abogado para ipagtanggol nila yung mga pagnanakaw nila so dito tayo sa sinasabi nilang bad boy, pero may napatunayan. Kita mo naman ang Davao under his leadership. Hindi siya plastic. Sabi niya pa nga ako kasi, kita mo naman, wala pala kayo sinabi. Nagtapos po pala ng political science si Basti sa Ateneo. Okay na, panalo na. Okay na, hindi na natin kailangan pang Hindi kasi marami nagsasabi diyan na syempre abogado si ganito. Si Inday abogado, si PRD ganyan. So sinasabi na walang gagawin yan, pa-surfing lang yan. Pucha, yung mga inggit, yung mga taglaway, kaya Baste, yan ang mga sinasabi. Tingnan nyo naman, according to our friend from Davao, siguro taga Davao yan, si Davaoinya. Nagtapos po to sa Ateneo ng political science. Ituloy mo na nga yan, Baste ng Bugasya. After kong marinig ito si Baste, kasi mailap to si Baste, mga bossing. Sobrang ilap niyan, wala kang masyadong makikitang mga videos niyan, nagpa-public speaking yan, wala masyado. Kung meron man, binablock yan ng traditional media kasi ayaw nilang makilala ito, mga bossing. Kasi si PRD dati, nakilala yun dun sa isang gikan sa masa para sa masa niya. Panahon ni Pinoy, may mga magnanakaw na mga smuggler ng bigas. Tapos nagikan sa masa para sa masa on live TV, sinabi ni PRD na, hoy, kayong mga smuggler, subukan yung gawin yan dito sa Davao, punyeta kayo, papatayin ko kayong lahat. Gagawin ko kayong pataba sa lupa. Doon siya sumikat at doon nung nakita nila katapang nito Tapos malaman-laman na walang adik sa Davao talaga. Lahat nanlilibing ng buhay. Doon nabilib ang tao sa kanyang tapang at saka yung talagang walang kinatatakutan. So sa nakikita natin, mukhang si Baste talagang napupuno na. Kasi nung kinausap namin siya, medyo
napansin na namin na dismayado siya eh. Pero para mag-launch ka ng war on drugs, alam mo naman na yun ang naging dahilan kung bakit binabatikos yung tatay mo ngayon, pero sinundan mo yun, wala kang takot na sinundan mo yung yapak ng tatay mo sa pagsawata sa mga drug. Kasi nung nag-conduct ito ng war on drugs, patay ka agad yung isang drug lord dyan. Yung isang drug personality dyan, nanlaban, deads ka agad. So, inaantay ko nga lang na i-highlight na naman nila yun eh. But anyways, pakinggan natin tong sasabihin ni Baste. Medyo talasan inyong pagbabasa kasi sinubtitle lang nila ito. In Bisaya talaga to. So at least lahat tayo makaka-relate. Baste, from San Beda and Ateneo de Manila. O yan, i-play natin. Ang observation yun nila, nimbalik yun ang bugas. Naay mga tao nga namalik ang bugas. It's not because wala na to gibuhat atong trabaho, but we cannot simply close our borders dire aning Davao. Kung napatay border control dire, okay naman. I think PDEA just released kung unsa ka makalang sa border, I think we're extraordinarily high compared sa mga upang lugar. So, everything is okay. Supply is scarce. Ang problema, ang kanang sabo, dali na kayo na itago, mapalit sila sa gawas, o asa na nila kwaon, masok-sok, masuod nila doon. So, anay? Problema ta diha. Davao man eh. No? Intindihan yung sinabi. Sabi nga niya, problema yan kasi Davao to. Bawal yan dito. Kung parang sinasabi ng mga kapulisan, sir, sa totoo lang, mas mahal ang drugs dito. At least hindi kasing mura yung drugs dito kaysa sa ibang lugar. Therefore, hindi accessible ang drugs dito. Nanalo na tayo. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Davao to. Kaya mahal ang drugs dito. Hindi tayo proud na mahal ang drugs dito. Mahal ang drugs dahil may scarcity. Wala akong pake. Ubusin natin yan. Ubusin natin yung drugs ha. Hindi sinabing ubusin, singhutin nyo ha. Kasi minsan yung mga nasa nasa operatiba natin, minsan kung sinabi, ubusin yung drugs, putya, inuubos, sinisinghot nila. Hindi, ubusin, ibig sabihin, ikulong natin yung mga drug lord, tsaka yung mga pusher. So yun ang sinasabi niya, may standards tayo dito sa Davao. Bawal ang drugs. Bawal ang masamang gawain dito. Kaya kahit konti, ipakita natin sa buong Pilipinas na hindi tayo humihinto. Hindi ibig sabihin mas mahal at mas konti dito, huminto na tayo, nanalo na tayo. Hindi, mananalo lang tayo kung magiging zero na, drug free na itong ating syudad. Di ba? Palakpakan. Pag kana ganang istorya ha, hardline yun ta nila. Dili yun ta mo sugot, anak. Dili yun ta mo allow. Balik-balik naman siya. Kabulo ko, sumol na kayo ni paminawon. Balik-balik naman eh. No, di kita mo allow na yung mga bata, inosente, mga teenager, o mga pamilya, masudlan anang butanga, mga guba ang utok, madaot, onya. So, I hereby declare a campaign that this city is at war against drugs. Tragis yan. Nakita nyo mga boss? Ayan nakita nyo. Ilang beses ko nang napanood to. Pero kinilabutan pa rin ako hanggang ngayon. Ibang klase, no? Sino dito ang kinilabutan? Grabe, hanggang ngayon kinalabutan ako. Sabi niya, I therefore conclude. Diba? Yan ang mga leader ng future leader ng Pilipinas. Pucha, matapang. Alam mo kung ako to, hindi ako mag-war on drugs. Bakit? Tingnan mo, yung presidente natin ngayon, hindi nag-war on drugs masyado. Alam niyo kung bakit? Ayaw nilang mapunta sila sa radar ng ICC.
Ayaw nilang mapunta sila sa radar ng UN Commission on Human Rights. Ayaw nilang mapunta sila sa radar ng mga media. Dahil alam nyo naman, yung mga aktivista galit na galit sa ganitong mga klase ng mga leader. O kaya ito yung masasabi natin na napakahusay talaga nitong mga Duterte na ito dahil kahit na maraming galit sa mga ganitong klase ng mga ginagawa ng mga leader. Kasi dito sa Pilipinas, bawal kang magtrabaho ng tama. Kasi pag nagtrabaho ka ng tama rito, bukas nakakulong ka na. Oo, dito kailangan petiks ka. Pahinga-pahinga lang, ganyan. Pabayaan mo yung pabayaan mo rin kumita yung mga kriminal, hindi lang puro tayo. So eto, si Baste, nagdeklara siya ng war on drugs sa syudad ng Davao and gumalaw kaagad ang operatiba, ganyang kalupit. Buot pasabot ana, pasinsahay ta. Tagaan ta mo oras, hawa mo dire, kabaligya mo droga, if you are selling drugs sa mga bata, sa mga breadwinner sa pamilya, o bisag kinsa ba diha, hawa na karon. Kaya napulan nami, di mi gusto ingon ana dire. So this will be your chance to get out of the city. Hindi gani, sorry, nag-ingon ako, daan karon, gawas mo diha o hawa mo dire, hindi mo maundang. Ang lupit nun. Binibigyan ko kayo ng pagkakataon. Magsilayas na kayo dito. Kasi ngayon pa lang magsosorry na ako sa inyo. Pag itinuloy nyo pa rin yung pagtitinda nyo sa mga kabataan, sa mga teenager, sa mga breadwinner, isa lang masasabi ko, papatayin ko kayo. Ang galing, di ba? Ganyang kalupit ang mga Duterte. Walang takot, so hindi siya natakot na magbitaw ng ganitong mga salita kahit na alam naman niya na ayaw ng mga nasa pamahalaan ngayon itong ganito ng klase. So sigurado ako na sigurado ako na magsisimula na ngayon yung black propaganda laban sa iyo. Magsisimula na yan. Sigurado ako na starting next week, pagtaas ng mahal na araw, lahat ng mga kalokohang ginawa mo sa buhay mo, na naninigarilyo ka sa no smoking, kumakain ka ng karne ng Biyernes Santo, ihanda mo na yung sarili mo dahil kakalkalin nila lahat ng mga baho sa buhay mo. Pati yung pakikipagrelasyon mo daw kay sino ba to? Si Elin Adarna, sigurado ako na na uungkatin nila yan, pati yung pagkakaroon mo ng ng mga anak katulad ng tatay mo, uungkatin nila yan. Ngayon pa lang sinasabi ko sa iyo, talagang kakalkalin na nila yan. Kasi for some time si Pulong naging threat sa kanila Kasi nung panahon ni PRRD, si Pulong medyo umiingay noon kasi nga anak ni Duterte. Si Sara kasi parang hindi naman masyadong involved sa politics noon, pero ang nakikita nila na parang suahalili kay PRD si Pulong kasi matapang Si Pulong yung mahilig magsasalita noon sa Senate, di ba? Nakita niyo yung way ng pagsasalita niya, yung manner ng pagsasalita niya. So relentless yung pagbanat nila kay Pulong noon. Hanggang ngayon, binabanatan nila si Pulong kasi alam nila na Duterte yan hindi ka nila masyadong pinapansin ngayon ng mga bumabatikos lang sa iyo, yung mga asong mga vloggers na sinisilip pati yung pagpasok mo ng late. Sinisilip pati pagpasok ng late dito sa City Hall so as cheap as that, Pangulong Pangulong Baste Duterte. As cheap as that, as small as that, talagang imamagnify nila yan. Ihanda mo sarili mo, mahaba-haba pa itong laban sa buhay mo,
maaga mong sinimulan yung pagiging makabayan, ayaw na ayaw nila niyan, I'm sure, bubugbugin na nila mula ngayon hanggang sa maging presidente ka ng Pilipinas kung yan talaga ang nasa guhit ng iyong mga palad. Lahat kakalkalin yan, yung mga jowa mo ngayon. Yung mga naging jowa mo dati, lahat yan kakalkalin nila yung buhay ng mga yan. Kaya nga, I'm just giving you the heads up. Ito yung sinasabi nila, the perks of loving our country. Dito sa ibang bansa, pag minahal mo bayan, ikaw ay pinagpupugayan. Ang tawag dyan? Binibigyan ka ng award. Dito sa Pilipinas, hindi. Sa Pilipinas, pag masyado ang magaling sa sobrang tarantado ng mga Pilipino, hihilaing ka pababa ng mga hayop na yan. Kaya as early as now, prepare yourself kasi I am sure, lahat, kahit yung madumi mong paa, kahit na yung paghihilik mo sa pagtulog, sisilipin nila. Tanda mo, yung tatay mo, natutulog ng nakakulambo. Sinilip pa nila yan. Umuwi lang ng probinsya, nanood ng Netflix, sinisilip nila yan. Samantalang ngayon, mga bossing, yung mga nasa gobyerno natin, anong ginagawa? Nasisilip ba nila? Kaya sigurado ako na ihanda mo sarili mo.